magandang umaga po mga kababayan. So hindi po matatapos yung araw natin kung hindi tayo makagawa ng maikling video tungkol sa ating iniidolong si Krishna Mahusay, also known as Peking Koreana. So kagabi po meron pong in-upload si Inday Krishna doon sa lugar ng kanyang lola. So makikita mo talaga yung yung pagkalulas girl ng babaeng to. Hindi talaga niya malilimutan yung lola niya. Kasi doon siya lumaki eh. Hindi siya doon sa pag yung mga mama kasi niya palipat-lipat yung tirahan. So ngayong tinirahan nila, hindi talaga nagtatagal si Inay Chris na doon. Pag pumupunta o bumabalik agad doon sa lugar ng lola niya. Kasi nga po nasasanay si Chris na kasi doon sila lumaki. Kasi dati yung bahay nila, pinapakita naman ni Chris na yung dating bahay nila doon sa doon sa tiyuhin niya, malapit lang sa bahay ng tiyuhin niya, doon talaga yung bahay nila. Kaya siguro ayaw ni Chris na doon kasi walang kakilala doon si Chris na sa bagong tinirahan ng kanyang mga magulang. Kaya pag pumupunta siya doon, hindi talaga siya nagtatagal, bumabalik talaga siya doon sa lola niya na namimiss niya lang agad yung makulit niyang lola. Kalog din tong lola ni Krishna. So makikita mo yung kabaitan ng lola niya. So yun po yung sabi ko, kahit doon lang si Krishna magba-vlog sa bukid, doon sa lugar kung saan siya lumaki. So daming natutuwa kasi doon siya doon siya unang nakita ng mga tao. Doon siya unang nakita ni Sir Paul. So inaabangan talaga yung mga lugar kung saan siya pupunta. So namimiss ko rin yung mga vlog ni Chris na doon pa ikot-ikot siya doon sa sa bahay kung saan siya lumaki, sa lugar ng kanyang lola kasi ang lawak ng area doon eh. Ang lawak ng area, ang daming mga prutas, ang daming pwedeng gawin doon ni Chris na kahit doon lang siya magpalibot-libot, kaya lang mayroon ng bagong yung inday natin, meron na siyang bagong yugto pa lang, bagong pinagkaabalahan ngayon, yung pagcha-charity vlog. So todo support lang naman tayo sa kanya kung saan siya masaya. So alam na alam kasi natin yung kayang-kaya yan, Inday Chris, na malakas ang loob ng batang to eh. So masaya na rin tayo kahit minsan lang siya umuwi doon sa lola niya kasi ang hirap. Kahit ako, nahihirapan ako sa sitwasyon niya kasi di ba wala pa po silang magandang signal, kaya pumupunta pa talaga sila kung saan yung may signal na maganda para lang makapag-upload. Kaya sobrang busy talaga tong babaeng to, kaya siguro hindi pa niya mamamanage ng maayos yung time niya kasi pupunta pa siya doon sa lugar ng kanyang mama, tapos balik na naman dito sa lugar ng kanyang lola, tapos punta naman. So nakakahilo, nakakapagod yung mga ganoong sitwasyon. Sana makabili na po sila ng Starlink, kahit doon na lang po siya pupesto doon sa lugar ng lola niya. So ang dami kasi yung pwedeng magawa ni Chris na doon. Kung wala siyang charity vlog, pwede doon siya magpaikot-ikot. O yung vlog lang niya kasama yung lola niya, yung sila ng halaman. So maraming views talaga kahit doon. So kasi doon siya lumaki eh, doon siya natin nakita. So mas marami pa tayong gustong makita kay Inday Chris na doon, kung ano yung mga ginagawa niya dati. Gusto kong kung balikan talaga yung mga dating ginagawa ni Chris na nung hindi pa siya nakikilala ni Sir Paul. Minsan pinapakita naman niya, 'di ba, yung pag-uuling ng kanyang lolo, ng kanyang tiyuhin. Tumulong sila ni Inday Ugdot. So, yan po yung unang-una ko talagang na hinihintay ng mga vlog ni Inday Chris na yung pagpunta-punta niya doon sa bukid kasama yung mga tiyuhin niya, yung mga pinsan niya, yung lola at lola niya, kasi parang natutuwa talaga yung lola niya kung nandoon sila, makikita mo sa mukha. Kasi nasanay na yung lola niya nandoon si Inday Chris na. Kasi tuwang-tuwa tong yung matanda pag andun yung apo niya kasi kalugtong batang to eh, pinapasaya niya yung lola niya, tapos yung tiyuhin niya. Alam natin pag pumupunta si Inday Chris doon, may binibigay siya doon sa sa tito niya, tapos sa lola niya, hindi talaga niya nakakalimutan. Bumibili siya ng mga grocery doon. So, kung ano mga kailangan doon sa lola niya, pinoprovide naman ni Chris na. Yan po yung nakaka-proud sa batang to. Hindi niya nakakalimutan yung mga nagpapalakas sa kanya. Kasi kung tutuusin, meron naman siyang magulang, so bakit hindi na lang siya doon. Pero alam ni Chris na Chris na kasi marunong humati-hati ng oras.
So, kasi doon naman talaga siya lumaki sa lola niya. Mamimiss niya talaga yung lola niya. Tapos yung lugar. Ako din, kami, dayo lang din naman kami. So, parang wala kaming masyadong kakilala doon. Kasi alam mo naman kung ano, hindi mo talaga ano yung area. Wala kang mga pinsan, wala kang kamag-anak doon. So, yung nangyayari sa amin, hindi na kami lumalabas. Nandun lang kami sa bahay. Nandun sa bahay, pagpasok, labas, pasok ulit sa bahay. So, wala kaming ibang ginagawa. Hindi kami nakikipag-chismisan doon sa labas. So, ito, ganun din itong nangyayari kay Inday Chris na hindi siya tumatambay doon sa mga magulang niya kasi hindi naman niya kakilala yung mga tao. So, bumabalik talaga siya doon sa lola niya kasi doon siya lumaki, doon siya naghahanap buhay kasi dami niyang ginagawa dati. Doon siya nagtatanim ng kakao. Sabi niya, meron siya doong 500 per day ata yung pagtatanim ng kakao doon. So, marami kasi mga memories, magandang memories doon. Sana yung mga magulang ba ni Chris na ibalik niya doon sa lupa nila kasi ang hirap ng yung destinasyon ba ni Inday Chris na, 'di ba? Nagcha-charity vlog pa siya. Tapos pupunta pa doon sa lugar ng mama niya. So balik na naman siya doon sa lugar ng lola niya. Kung pwede, na lang ba, doon na lang sa lola ni Chris na papatayuan ng bahay ni Chris na yung mga magulang niya para mas malapit, para pag uuwi siya sa bukid, isang puntahan na lang, hindi yung na pupunta pa siya sa lola niya, tapos pupunta na naman doon. Parang hindi siya pwedeng matulog doon kasi kailangan niyang umuwi kasi mag-upload siya ng mga video. So, yun, nakakapagod talaga mag-isip ng mga ganoong talagang bagay. So, kailangan pag-isipan muna ni Inday Chris na kung saan niya talaga paggagawa ng bahay yung mga magulang niya. Pero sa akin lang, sa aking opinion, mas maganda doon na nandun sila malapit sa sa lola niya. Kasi andun yung uncle niya, andun yung mas mabuti kasi yung maraming makakatulong sa inyo kung mayroong mga problema. Hindi naman natin inaano na may darating na problema, pero hindi talaga yan maiiwasan. So, kung ano man yung mga desisyon ni Inday Chris, support lang din naman tayo. Hindi naman natin pwedeng pangunahan yung bata kung anong magandang na pinapag-iisipan niya para sa kanyang mga magulang. So, yung atin lang is maging okay po ang lahat. Sana po makaka-adjust na si Inday Chris na sa kanyang oras. Tapos makakapagbigay pa siya ng oras sa kanyang mga pamilya. Kasi ang daming naghihintay na makasama yung mga kamag-anak niya. May vlog niya yung mga magulang niya. Kasi yung papa niya, gustong-gusto ko talaga yung ngiti at smile ang yung mama niya, na ngumiti na sa camera, marunong nang tumingin sa camera. Dati, ayaw niya talagang tumingin sa camera. Ngayon, nasasanay na siya. Tapos, doon sa lola niya, mas maganda doon kasi yung lola na, sumasali pag sumasayaw sila. Kalok din tong lola ni Chris na, kumakanta. So, yan yung mga nakakatuwang inaabangan ko dati nung pumupunta pa sila Sir Paul doon. So, yun po yung nakakatuwa kasi sumasabay sila sa katuwaan ng mga binata. Mga binata yung mga tao na nandoon sa kanila. So, yun po yung lagi kong inaabangan araw-araw. Tinitingnan ko yung mga vlog ni Inday Chris na at hindi rin tayo magpapahuli sa mga charity vlog ni Inday Chris na. Ayan po yung nagbibigay daan para makatulong yung bata. So, support na lang natin kung saan masaya yung Inday Chris na natin at pagpapatuloy lang yung pagsuporta na magiging okay po ang lahat at huwag kang mag-alala dahil andito lang kami handang nakaalala nakasuporta sa inyong lahat, lalo na kay Inday Chris at kay Inday Ugdot. So, magandang araw at good morning po.